Patuloy ang paglaganap ng kahirapan dito sa ating bansa. Marami sa mga Pilipino sanay na sa pamumuhay na ito. At marami rin sa atin ang hindi na pinapansin ang ganitong kalagayan. Masasabi ba nating batid ito ng ating pamahalaan? Nadidinig ba nila ang bawat daing ng mga may hirap? Paano mamuhay sa gabundok ng basura? Ano nga ba ang buhay sa dump site dito sa bayan ni Juan? Hindi na pangkaraniwan sa mga mata namin na matanaw ang ganitong sitwasyon sa aming bayan. Kilala ang bayan ng Masantol dito sa Pampanga bilang isa sa pinakabahaing lugar sa Luzon. Hindi na kami magtataka dahil hindi sapat ang kaalaman ng mga tao dito, lalong-lalo na pagdating sa maayos na pagtatapon ng basura. Sa kabila nito, naging pangunahing hanap buhay naman ng mga tao nakatira sa paligid ng bundok na basura. Ano po pangalan niyo? Teresita, ano po? Joving. Ilang taon na po kayo? 60 po. May mga anak po ba kayo, Nay? Ilan po? 3 babae. 3 babae po. May pamilya na sila eh. May pamilya. Kasama niyo po ba sila? Yung isa, yung walang asawa. Okay po. So, ilang taon na po kayo nakatira dito, Nay? Ayon sa Central Intelligence Agency o CIA, isang ahensya sa Amerika, ang total estimated population ng Pilipinas ngayong taon ay nasa 103,775,002. At ang Pilipinas ay ang 12th most populated country sa buong mundo. Magkano naman po kinikita ninyo araw-araw? Ano lang, minsan tandaan. Tandaan. Minsan 80, minsan 70 lang. 20. Kapag wala pong mga nagtatapon. Walang nagtatapon. Ayon sa National Statistical Coordination Board, 26.5% ng Philippine population ang nasa poverty line sa taong 2009. Mas mababa kung ikukumpara sa 33.1% ng 1991. Nay, paano nyo po napapagkasya yung kita nyo po? Minsan, ano lang, gabi. Yun na lang. Pag walang dito tayo, hindi kakain. Mga ilang beses po ba kayo kumakain araw-araw, Nay? Dalawang beses po isang araw. Merienda, wala. Kawalan ng maayos na trabaho ang ugat kung bakit nagtitiis ang marami nating kababayan sa pagpupulot ng basura sa maruming dump site. Sana, may pera, wala eh. Kuya Roger, bigay mo wala. May bahay po ba kayo dito, Nay? Doon po. So, kasama din po kayo dito sa mga nakatira dito. Oo. Wala na. Dito na nanabuhay namin. Saka dito na kami mamatay lahat. Ba't sila yung ano? Wala na. Pag walang basura, walang kakain. Okay po. Kung walang basura po, walang kakain. So, Nay, nag-aaral po ba yung mga anak niyo po? Yung 3 po? Nag-aaral. Nag-aaral hanggang anong fourth year po? Nakapag-college naman po sila? Hindi po. Hanggang high school lang po. Hindi na kahit wala sila na anak po. Ito. Iba't ibang mga sakit ang maaaring makuha mula sa dump site. Tulad na lamang ng dengue na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok, ng cholera na isang komplikasyon sa small intestine, galis na impeksyon sa balat dulot ng itch mite na nakukuha sa basurahan, ng typhoid fever, ng ubot sipon na maaaring magdulot ng tuberculosis, ng allergies at ng leptospirosis na nagmula naman sa ihi ng daga. Nakapagtataang isipin kung paano ito natitiis ng mga Pilipinong namumuhay sa dump site. Dala na rin siguro nang wala silang ibang pagpipilian kung di mamuhay sa bundok ng basura. Pao. Yan o. Okay po. Namaga. Minsan, na-infection. Inala ko sa yan sa center. Oh. Infection na lang. Wala rin.
Alam niyo po ba na ano na, yung pong usok na yan, makakasama po sa kalusot. So bakit dito pa rin po kayo? Eh, wala eh. Walang hanap buhay eh. Walang kakain. Walang napupukuha ng kakainin eh. Hindi naman masamang manguha, hindi naman Opo. Basta kumakain. Orakal na po. Minsan may ano. May tubos, nagkakama. Kanina nga ito kumakama. Minsan, tayo. Minsan mga aso. Mga Ah, ganun po ba? Ibak ka man ang mga awal. Ilan pa kaya ang katulad ni Aling Teresita? Ilan pa kaya ang katulad niyang nagtitiis sa madumi at mabahong bundok ng basura? Kailan kaya matatapos ang ganitong kalagayan sa ating bansa? Kailan matatapos ang paghihirap ng mga mahihirap? Tanong ng marami. May pag-asa pa ba? Hindi lamang matatanda ang biktima ng lumalaganap na kahirapan dito sa ating bansa. Maging ang mga bata ramdam mismo ang ganitong sitwasyon. Na sa halip na naglalaro at nag-aaral, nandoon sa tapunan ng basura, nangangalakal, naghahanap buhay sa dump site. Matapos naming makapanayam si Aling Teresita, nagtungo kami sa junk shop kung saan ibinebenta ng mga taga-dump site ang kanilang naipon na kalakal. Doon namin natagpuan si Jamie, 10 taong gulang. Kasama ang kanyang mga kaibigan, nakita namin silang ibinebenta ang kanilang naipon na kalakal sa araw na iyon. Ayon sa kanila, 5 oras silang nagpulot ng kalakal sa dump site. Hindi pa naiinitan ang kanilang sikmura, dito na sila nagtungo upang magbenta. Dito nila kukuhanin ang kanilang pang-almusal ngayong araw. At kung mayroon mang sumobra sa kanilang kikitain, pambili na nila ito ng pagkain sa buong maghapon. Hindi biro ang ginagawa ng mga batang ito. Ngunit kanila pa rin itong ipinagpapatuloy upang mabuhay. Wala na ako dyan oh. Wala na ako gibe! Lebe! Nakakilog na eh! Yeah. Ang pangalan mo? Pangalan? Ilang taon ka na, Jaime? Ilang taon ka na? 10. Nag-aaral ka? Anong grade? 4. May mga kapatid ka ba? Ilan? 4. Pang ilan ka? Panganay po ako. Panganay ka. Bali 5 kami po. Bali 5 kayo magkakapatid at panganay ka. Kailan ka nagsimulang mga lakal magpulit ng basura ganyan? Kailan ba? Hindi pa po ako Bata ka pa lang, may bukod ka. May mga magulang ka. Ano trabaho ni nanay? Nagbabasura po. Si tatay? Nagbabasura rin po. Nagbabasura silang dalawa. 4. So ayun, magbebenta ka ng kalakal. Po. Palagay mo, mga magkano kikitain mo dyan? 50. Kanino mo ibibigay yung kinita mo? Si nanay. Anong gagawin ni nanay doon? Ano pangarap mo sa buhay, Jamie? Ano pangarap mo sa buhay? Maging doktor.
Sino mag-aakala na may mataas pang pangarap? Ang batang kalakal na si Jamie. Sinubukan namin kapanayamin ang manager ng junk shop na pinagbentahan ni na Jamie at hindi naman siya tumanggi sa aming alok. Kaya, marami po bang mga batang katulad ni Jamie yung nagtitinda po sa inyo ng kalakal dito? Yes, sila lang yung mga kasama niya, nagtitinda, yung mga bata. Kung Sa kanila, wala na. Tabing nga sila basurahan. Namumuto sila ng mga tinatapon ng basura. Nakakalkal lang nila. Idinaan na lang ni Jamie sa pag-upo ang kanyang gutom at pagod na nararamdaman habang naghihintay ng kanyang kikitain sa araw na ito. Matapos ang 30 minutong paghihintay, matapos